kapitbahay namin. Pwede ba may pumunta dito para tignan kung anong nangyayari? Daisy! Kanina pa kasi kami tawag ng tawag pero mag-isang oras na wala pa rin lumalabas. Sige po, hintayin po namin. Mama, abutan tayo ng pulis! Umalis na tayo! Tumahimik ka! Ako nagigigil na ako sa bunganga mo, ha? Pag di ka tumahimik, ako mismo pupunta sa presinto at magpapakulong sa sarili ko. Baka masaktan pa kita! Grace? Daisy? Morning, Ma. Oh, nasan yung bonnet mo? Lumalabas ka ng kwarto mo na hindi suot yung bonnet mo? Pag nakita ka ng mga tao, naku, sinasabi ko sa'yo. Sorry po. Oh, asan yung wheelchair mo? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang lalabas ng kwarto mo na hindi ka naka-wheelchair? Tao po. Sino po sila? Ako po si Brian. Pwede mo ba makikin ng permission sa pag-interview? Sige po, pero pwede po munang magpalit kasi katatapos ko lang po maghugas. Sige lang po, nanay. Take your time po. Salamat po. Magandang umaga, Grace at Daisy. Ikinagagalak namin ng pagkapa-unlock niyo dito sa interview. Kamusta namin kayo sa bayan na tinitirahan niyo ngayon? Alam mo, sa totoo lang, hindi namin inaasahan na magkakaroon kami ng sariling bahay. Dati kasi pinapangarap lang namin ito. Tapos, lahat ng pangarap namin, unti-unti lang natutupad. Grace, may mga bagong kaibigan ka na ba ngayon? Mababait ba ang mga kapitbahay na? Mababait naman mga kapitbahay namin. Pero sa ngayon, wala pa kasing gaano kaibigan si Grace. Nanay, masaganda pa sana kung magbigay rin statement si Grace para makuha niya ang atensyon ng mga tao. Grace, may mga bagong kaibigan ka na ba ngayon? Wala po. Si Mama lang po kasi ang kailangan ko at siya lang po ang best friend ko. Ang sweet niya naman. Sana maging katulad mo rin na magiging anak ko sa future. Kaya sana mas daming blessings pa ang dumating sa inyo. Si Mama po kasi ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. Maraming salamat sa iyo, Grace at Daisy. We're looking forward meeting in the future. Maraming salamat din po.
bigyan ng pagkain yung mga kapitbahay para mas makilala nila tayo. Ako? Huwag na. Kali naman yung maririnig ko sa kanila. At saka, balita ko, usap-usapan tayo ngayon dahil binigyan tayo ng libreng na bahay. Pero ma, gusto ko kasi ng bagong kaibigan. Sige na nga, mukhang bukas, pwede na. Mapunta ako kila Grace. Gusto mong sumama? Naku, Stacy, tigil-tigilan mo nga pagiging plastic sa kanila. Tulong-tulong ka pa sa organization nila, wala ka din naman mapapala. Napaka-judgmental mo talaga. Bahala ka na nga dyan. Sino ba yun? Sandali lang! Sino po sila? Magandang tanghali po. Ako nga po pala si Stacy. Nakatira lang po ako dyan sa kabilang bahay. Usap-usapan po kasi kayo ngayon. Pwede ko po bang makilala si Grace? Grace, para daw sa'yo. Member po ako ng isang organization at nakarating po sa amin yung kalagayan ni Grace. At kung hindi niyo po natatanong, tumutulong po kami upang magkaroon po sila ng bagong pananaw sa buhay. At para makatulong, nagbibigay po kami ng libreng makeup transformation. Hindi kasi pwede si Grace sa mga ganyang activity. Kasi baka maapektuhan yung kalusugan niya. Ma, payagan mo na ako. Wala namang ibang activity? Ma, sige na kasi. Payagan mo na ako. Sige na nga. Mukhang gustong-gusto rin naman itong anak ko. Dalawa lang ba kayo ng nanay mo ang nakatira dito? Opo. Kasi po, simula nung bata ako, wala na si Papa. Ang sabi, nung nalaman daw ganito yung kalagayan ko, iniwan niya na kami. Ako yung mga lalaki talaga. Pag lang kami maghanap pa ng matinong lalaki, ah. Gusto mo i-try? Bawal po kasi ako, pero kanti lang. Bakit mo siya pinapainom nito? Hindi ko po alam. Sorry po. Allergic siya nito! Tita, hindi ko po alam. Sorry po. Di ba alam mo naman na bawal ka nito? Ba't ka umiinom? Kanti lang naman po, ma. Kahit na! Matalino si Grace. Alam niyang mag-ingat. Kailangan niya palaging mag-iingat. Alam ko po, pasensya na. Lagi ko siyang sinasabihan. Hindi ako nakakalimutan magsabi sa kanya kung anong mangyayari kapag nagkaroon siya ng allergic reaction. Nagsasarado ang lalamunan, namamaga ang katawan at hindi makahinga. Hindi po posible yun, Mrs. Santos. Yung mga gatas po na pinapainom nyo ay nagkukunting po ng maraming sugar. Walang sugar allergy po ang anak nyo. Pero may mali sa kanya. Ginagarantisado ko po sa inyo na chinek namin ang lahat. At negative lahat ng lab result niya. Tignan niyo po yung chart ng anak ko. Pabalik-balik kami dito 10 beses na. Pasensya na po. Because I have not yet figured it out. And then I use my beauty blender with like a flat edge. I love these ones so much more. You see what that did? It's like bright here, dark here, dark. Makes me feel like a makeup genius when I do that. Then I'm gonna contour my jawline. To be honest, I always forget to do this, but when I really take my time, I'm like, I feel like it makes such a difference, even though it probably doesn't. Again, with this, so that's like a lighter shimmer. And then I'm gonna take a darker one, just apply this one, and go like above sort of my crease, blending it with what I already put on with the lighter shade. That's what my lip liner looks like. Then with the NYX Soft Matte Lip Cream in the shade Abu Dhabi, there's like a little bit of extra something. And that's my lip combo that everyone always asks for. If I do use a gloss, I lose. Now I'm gonna set my face. I use Stella Mosque. I still don't know how to say this brand. Hi, Grace! Bumalik ka? Hello po, Doc Ellie.
At ano namang ginagawa ng pinakamaganda at pinakapaborito kong pasyente dito? Thank you po. Ito kasing si Grace, napakalala ng sakit ng ngipin niya. Meron siyang acid reflux mula nung bata siya. Tapos, nilagyan ng feeding tube noong 2013. At pinainom ng 15 ml na Sanfac. Ngayon naman, nagre-reklamo sa sakit ng lalamunan. At parang niliyakan yung hindi pa siya niya. Kaya lang kung bumalik na yung acid niya, sinusira yung ngipin niya. Sige, natalo na ako. Paano kaya kung magpababa ako dito ng gastroenterologist dito para sa check-up? Ngayon? Ako, Dok. Maraming salamat. Meron ba akong espesyalista dito na pinakakaguluhan ng lahat? Ganun ba? Kaya pababain ko na siya dito para sa inyo. At ang pangalan niya ay... si Dr. De La Cruz. So, tatawagan ko na lang siya. Hi, ako nga po pala yung pinapunta ni Dr. Ellie. Ganun po ba? Sige, pasok po kayo dito. Good morning po. Ako nga po pala yung nirecommend ni Dr. Ellie para sa check-up ni Grace. Grace, yung regular dentist mo, dapat matagal na nakita tong cavity. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Ang tagal ko nung nagpapa-appointment. Pero alam mo naman, yung government healthcare. Mas gugustuhin ka pa nilang makitang mamatay sa gilid ng kalsada. At takot ka sa mga dentist, di ba baby? Sige po at magpapa-schedule po ako ng bagong appointment at sasabihin kung urgent ito. Salamat. Nagawa ko na rin yan. Pero pumunta kami dito para sa iba pa niyang check-up. Tungkol dun sa acid reflux. I mean, it could explain the decay, lalo na pinatanggal yung salivary glands niya. But, Grace, do you take any food orally? Nako, halos kakarampot lang. Sapat na para makatikim siya. Mga 20% lang po. Okay, let's check some few things first. Grace, pwede ko bang ma-check yung leg mo? Pwede ka bang lumunok? Isa pa. Isa pa. Okay. Hindi naman ako doktor. Pero sa tingin ko, meron siyang hiatal hernia. Kailan mo ulit sinabing tinanggal salivary glands niya? Wait, tingnan ko lang. Kahit estimate mo lang, Mami. Yan ba lahat ng medical records niya? Pwede ko bang masilip saglit? Sorry, pero yung mga medical records na gusto mo, nawala nung bagyo. Ay, ganun po ba? Ang good news ay, feeding tube don't have to be permanent. Hay nako, tama na yan. Unahin natin yung dental emergency ni Grace. Siguro masakit na yung katawan mo, anak mo. Sayang oras lang dito. Wait, baka makatulong sa reflux. Buti naman at nagbigay. Hindi ka nang di ma-check. Yes, Doc? So, Grace and Daisy Reyes, matagal na ba kayong magkakilala? Hindi naman. It has only been a year or two. Pero, para na rin silang royalty dito. Have you been able to obtain a complete medical history of Grace? Actually, ayaw ipakita ng mother niya eh. Kaya di ko pa siya na-check. Naghihinala na ako eh. Naghihinala saan? So, ayun na nga. Lilipat na sana ako sa Maynila next week. Pero may nakilala kong lalaki na nakatala dito. So, ewan ko lang kung malaking ko pang umalis pa. Paano mo siya nakilala? Sa online lang, ewan, nung una nga medyo nami-weirdown ako eh. Pero yung kaklase ko, Christian siya, so sinetap niya yung account ko sa website na yun. And tiyatawag siyang christiandatingapp.com. Nung una nga, akala ko pang serial killer yung dating app na yun. Pero hindi.
Yes po, sino po sila? Pero hindi ganun si Jaden. Pero hindi naman ganun si Jaden. Mabait siya and may matino siyang trabaho. Natanggal nga lang for some reason. Pwede bang makita? Yeah, sure. Yeah. Sige po, aasikasuhin ko po kaagad kapag nakausap ko na po yung lawyer niya. Sige po, salamat. Hello po, Tita Daisy. Alam mo, hindi ka pwede lumawas nang di ako kasama! Mama! Nasa labas lang naman kami ni Stacy! Maraming masasamang loob dyan na pwede kang kidnapin at tuhanin! Ma! Nasa harap lang naman ako ng bahay ah! Hindi kaya dapat kinakausap tungkol sa mga ganong bagay! Tungkol sa mga lalaki! Pero ma, ako yung nagtanong sa kanya noon! Hindi mo dapat ginawa yun! Kakausapin ko siya! Huwag mo muna nga siyang kausapin! Kinukwento niya lang naman yung tungkol kay Jaden. Kung gaano siya kabait. Kumalma ka nga muna! Kumalma? Kahit kailan hindi ko binastos ang nanay ko ng ganyan tapos sasabihan mo ako kumalma? Yan ba yung tinuturo niya sa'yo? Huwag na ulit kayong magkikita. Pero nasan ang kaibigan ko? Paano naman sa akin? Hindi naging present yung tatay niya sa buhay niya, tama? Tama po. Para makakuha ng legal guardianship, dapat may doktor na mag-sign ng affidavit tungkol sa diagnosis niya. Okay po. At may hearing din na kailangan gawin. Ang ganda naman ang stuffed toy mo. Thank you! Parang gusto ko rin bumili niyan. May mga kaunting tanong lang ako sa'yo, okay lang ba? Marunong ka bang magbasa? Konti. Pero hindi ako magaling. Good. Marunong ka bang magsulat? Marunong akong pumirma. Sabihin nating mag-isa ka sa bahay niyo at may sakit ka. Anong gagawin mo? Tatawagan ko si Mama. At kapag hindi sumagot yung mama mo? Tatawag ako sa hospital. Okay. Paano kapag nasa ospital ka na at sinabi nilang nagkakaroon ka ng malalang allergic reaction? Anong sasabihin mong kailangan mo? Sasabihin ko na kailangan ko ng EpiPen. At tatawagan si Mama. Mrs. Ramos, para po makakuha tayo ng guardianship para sa anak nyo, kailangan nating kumbinsihin yung judge na hindi niya kayang mamuhay para sa sarili niya. Pero, naka-wheelchair naman po siya. Hindi po ganun itong batas na to. Ang pisikal na kakayaan na hindi po pinagbabasihan dito. Ang gusto pong malaman ng judge ay kung kaya ba ni Grace na mamuhay para sa sarili niya. Sorry, I can't be more help. Hindi ko alam kung bakit kaya tinatanong ng mga ganong bagay. Ako yung nanay mo. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Mama. Alam ko naman yun, anak. Pero, kailangan natin yung mga papeles na yun. Baka mawala na naman tayo ng bahay. Ano pong ibig niyong sabihin? Tsaka ko na ipapaliwanag. Sandali lang. Kakausapin ko lang si Stacy. Papasalamat ako sa iyo kapag lumayo ka na kay Grace. Kung yun po yung gusto mo. Next camera action. Daisy, kamusta na siya? Magiging maayos na rin siya. Bakit ka nga pala nandito? Gusto ko lang kasi makibalita sa nangyari sa inyo. Salamat.
Juliet, nga pala, yung nangyari sa mga anak natin. Halika, upo ka muna dito. Action. Malapit na mamatay ang anak ko. At kahit magalit siya, kailangan ko siyang protektahan. Ang daming hindi magandang nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung saan at paano. Pero yung batang yun, ang pagiging nanay sa kanya ay ang kaisa-isang bagay na nagawa kong tama. Madami din ako nagawang kasalanan sa mga anak ko. 10 years ago, nung iwan ako ng asawa ko, inabandon ako sila sa lola at lola nila. Pero, hindi ko bibit-bitin yun hanggang kamatayan ko. Gusto kong magsimula ulit. Hello po, tita. Stacy, pwede ba kitang makausap? Ano po yun? Ibig mo sabihin, mangyari. Ano yung sinasabi mo kay Grace tungkol sa mga lalaki? Ha? Sinabi niya sa akin yun. Ang bata-bata pa ni Grace. Kung ano-ano pinapasok mo sa utak niya. Hindi niya pa nga alam yung salitang sex. Tita, hindi ko po alam kung anong sinabi ni Grace, pero hindi ko po siya kinakausap tungkol sa ganung bagay. Masaya akong nakapag-usap tayong dalawa. Ako rin. Pero, nahihiya ako eh. Bakit naman? Halos gabi-gabi tayo nag-uusap. Siyempre, ngayon lang tayo nakapag-usap ng ganito. Video call. Ngayon lang. Oo nga pala, pwede ka bang umikot para sa akin? Pero hindi yung ibig kong sabihin. Gusto ko lang makita yung ikaw. Hindi ko kasi alam kung kaya kong sabihin sa'yo. Kasi baka pag sinabi ko sa'yo, hindi mo na ako magugustuhan. Magugustuhan pa rin kita kahit anong mangyari. Kinakabahan kasi akong sabihin sa'yo, pero gumagamit ako ng wheelchair. Hindi rin ito yung totoo kong buhok. Sa ngayon, hindi pa ako pwedeng magpatubo ng buhok kasi nga may sakit ako. Maraming mga bagay o mangyayaring masama sa katawan ko. Gusto mo pa rin ba ako? Siyempre, gusto pa rin kita. Sa totoo lang, ganyan din ako. May sakit. Siguro nung 14 or 15 years old ako, may nakita ako kakaiba sa mata ko. Pero hindi ko alam na ganun pala yun. Pero, habang tumatagal, mas nilalaman niya ang pagkatao ko. Masakit ba? Ha? Yung bagay sa mata mo? Masakit ba? Hindi naman siya tuwing or ano. Parang, ibang personalidad. Pero huwag kang mag-alala. Meron namang mabait. Ako, si Dave. Sigurado ko hindi ka nakita? Tingin ko hindi naman. Hanggang kailan pa tayo magiging ganito? Pasensya na. Pero hindi mo kasi kilala si Mama. Hindi mo alam mga kaya niyang gawin. 2 taon na tayong ganito. Kung di mo akong kayang ipaglaban, tapusin na lang natin to. Ano yun? Ganon-ganon na lang yun? Matapos ng 2 taon, iiwan mo na lang ako? Pero sige, kung yan ang desisyon mo, maghiwalay na tayo.
Ma, Saan ka galing? nagpahangin lang, Ma. Sinungaling ka? Niloloko mo ako sa sarili kong pamamahay? Saan mo natutunan yan? Saan mo natutunan yan? Saan ka galing? Iiwan mo ako? Tulad ng ginawa ng tatay mo sa akin? Dito ka lang! Hindi ka aalis! Hindi mo talaga sa akin sasabihin kung saan ka nanggaling? Iiwan mo rin ako tulad ng tatay mo? Wala kayong pinagkaiba? Pagkatapos kitang pakainin, palakihin, alagaan, ito lang ang gaganti mo sa akin? I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Hindi ako tutulad kay Papa, promise. Dito na lang ulit ako sa'yo. Please. So sorry. So sorry. Anak, patawarin mo ako. Alam mo naman natakot din ako na makaiwan mo rin ako tulad ng ginawa ng tatay mo sa akin. Alam mo tayong dalawa na lang yung magkakampi. Hindi ko gagawin yun, Ma. Mahal na mahal kita. I'm so sorry. Hindi ako tutulad kay Papa. Daisy, kalaban naman ako nito, oh. Kaya mo pa ba? Oo naman. Ang kaunti pa nga lang yan eh.
may kakilala kang gustong magpalaba, sabihin mo yung lalaki ko ha. Uy, ano ka ba, Daisy? Kala ko ba di ka pinagtatrabaho ni Rafael? Eh bakit todo kahit ka ata ngayon? Hindi rin kasi kapag hindi tayo. Tsaka napakaraming bayarin. Kaya kailangan namin talagang magkayo. Ayos lang ba sa kanya yung ginagawa mo? Hindi ba siya magagalit? Ako, huwag na huwag mo sasabihin sa kanya. Eh, kasi birthday. Birthday kasi niya. Malapit na kaya, so surprisahin ko. Buti ka pa, Daisy, naisipan mo yan. Eh, yung asawa ko, mukhang walang balak na surprisahin ako. Tama na yan. Trabaho na lang tayo para mas makarami pa. Sabi ni Daisy yun. Oo nga. Ang sipag niya nga maglaba ngayon. Naghanap na siya ng ibang gustong magpalabada. Eh, malapit na daw kasi kaarawan mo. Kaya nagdodoble kayod. Gusto ko lang surprisahin. Birthday ko? Oo nga. Malapit na. Ikaw talaga yun, no? Di mo maitigil yung bunga. Huwag mo muna pagtrabahoin na asawa mo. Namumutla na eh. Sino dito? Sino pera? Bakit? Alis ka? Tatakasan mo ako? Bakit? Tinawagan ka na naman ng lintik mong nanay? Kunin mo din. Oh, anak. Kumain ka na ba? Maliligo po muna ako, ma. Sige. Hindi ko ka muna. Sige po. Pagkatapos mo maligo, meron ka na ng gamot. Ako, ma. Sige po. Hello, Pa. Pa, tulungan mo ako. Si Mama, parang nababaliw na siya. Di ko na alam yung mga ginagawa niya. Natatakot ako, Pa. Please, punta mo ako dito. Opo.
Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Ako. Anong ginawa mo? Asan si Anong Grace? ginagawa Anak mo? ko! Wala kang anak dito! Anak ko pa rin yan! Anong ginagawa mo sa kanya? Anak mo? Bakit nasan ka nung kailangan ka niya? Nasan ka nung nagkasakit siya? Di ba nandun ka nagbababae? Tapos uuwi ka, bubugbugin mo ako? Tapos bigla lang tawagin yung sarili mong tatay ni Grace? Pa, Grace. si Mama. Sinasaktan niya ako. Tignan mo! Sinasaktan mo yung anak natin! Mas masakal ka pa sa akin! Nagbabaliw na kayong dalawa. Nagbabaliw na kayong dalawa. Tara na, Grace. Basta tayo dito. Umalis ka dito! Iwan mo yung anak ko! Kundi, papatayin ko kayong dalawa. Bitawan mo yan! Nababaliw ka na talaga! Good afternoon, I'm Inspector Mangitmo. Good afternoon, I'm Police Inspector Peralta. Ano pong concern natin dito, ma'am? Mag-iisang oras na po kasi kami kumakatok sa bar nito pero hanggang ngayon po wala pa rin pong lumalabas. Eh kadalasan naman po, hindi man po sila madalas umalis. Gusto niyo po bang investigahan namin? Ganun na nga po. Ma'am. Hello, this is Police Inspector Peralta. A murder has been committed.